Hello Team Authentic all over the world! The last whole day na natin dito sa The Maldives. And in this episode, bibigyan namin kayo ng comparison para magkaroon kayo ng idea. Ano ba talaga ang mas worth it? Ang mag-stay sa isang private island resort? Or ang mag-stay sa isang local island? And also, dahil dalawa na yung local islands na napupuntahan natin, bibigyan na rin natin ng comparison, Maafushi versus dito sa Gulhi. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubuk po kayo Bayakluk. Ito po yung ating promo code para magkaroon kayo na up to 5% discount. At kung hotels naman po sa Agoda, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning, everyone! Makulay na umaga. Yes! Ito na yung ating last full day dito sa Maldives mismo. And dito natin yan tatapusin sa Guli. Nasasad ka na ulit? Oo. Ito na lang mag-ano, magla-last day, lagi na lang sad eh, May no? ano talaga nakaka-separational anxiety. Yes. So ngayon naman, magbe-breakfast na tayo. And then yung breakfast natin, dito pala sa Beachfront Restaurant. Dito yung ating magiging breakfast for today. Gumising kami. Hello, Hello. good morning. 8 o'clock tayo. Magbe-breakfast. Ayan, ay, meron ng isang Good morning. foreigner. Dito tayo. Gusto ko kasi yung kubo-kubuhan. Ayan, oh. Ayan, ang ginagawa kasi namin kapag ka meron tayong magandang view from our room, yan, may balcony, ganyan. Nagkakape talaga kami doon talaga sa mismo. balcony. Oo, hindi dito sa restaurant, kahit free siya, kapag kasama sa breakfast. Kasi talagang ninanamnam lang namin yung view, katulad kanina. Tsaka ang sarap yung magkape ng ganda-ganda ng view mo. Yes, and then from there kasi matatanaw mo na meron doong private Private island. Anantara pala yung pangalan niya. And then tanaw mo na rin kasi sa likod nun yung Maafushi. So yeah, ito na yung ating last whole day dito and makulimlim. Ngayon pala tayo ulanin. Pero di ba, Sarap ano naman, talaga. okay na, ito yung magandang season para sa Oo. atin. Yun nga lang, kasi pag iniisip ko ngayon na babalik na kami ng Mali bukas, doon ko na-feel na, oh my gosh, yung alo na naman na ilalaban namin, kakaharapin namin. So anyways, in this video, magbe-versus na tayo based on our experience. Pangatlo na namin, siguro naman may kay na kami magbigay ng aming mga Thoughts. tips or thoughts. So una, be-versus natin yung private island versus local island. Pangalawa, since pareho na nating napuntahan yung Maafushi, ibe-versus na rin natin yung Maafushi at saka itong Guli. Para pagka nagplano kayo, alam nyo na kaagad kung ano yung mas gusto ninyo, Maafushi ba or Guli? Or ang mas maganda, pareho nyo siyang puntahan. And then, magpa-private island pa ba kayo or hindi na? Or lahat talaga puntahan nyo private island tapos magmamafushi kayo and then maguguli kayo. Kung kayang-kaya naman talaga ng budget. Diba? So yan yung i-discuss natin later on. Pero syempre lakad pa tayo rito. Sayang naman, lakarin natin tong guli. Gusto namin siya sa inyo ipakita para mas ma-feel nyo pa siya. Ito na ating breakfast for today. Maldivian breakfast yung na-serve sa atin. Nakalimutan nating mag-request. Ayan, meron ditong 2 sausages. Chicken yan for sure. And then meron ditong boiled egg. Ito yata yung ginagawang pita. Tapos, ito naman yung parang rice ata nila to. And then, meron ditong watermelon. Plus, meron pang juice. Ang panalo doon ay ang ating view. Oh. Ayan na yun. Yan na yung mas magmamatter doon. Yung view na lang. Kumbaga, bonus na yung food. And, free to. Free breakfast. And guys, meron pang free water dito. Ikikip natin yung para Ikikip natin. mamaya. Para pag naglakad-lakad tayo, di ba? Oh, titikim na si Enzo. Sabi niya parang amoy fish daw eh. Fish ba or nyug? Ano? Isda. Isda. Para siyang yung isda na merong mayonnaise. Yung pag ginawa natin tuna sandwich, ganyan yung lasa niya. Kasi okay. meron din siyang
Meron siyang Sibuyas. sibuyas. Ano ba yan? Nagustuhan ko to. Gusto niya? Itong ano, Oo. fish. Yummy daw. At tapos Sarap. merong ano, ay mapapaganda naman ako. Uy, lemon ka naman, lime. Lime! Green lime yan. No, sorry po. Lime po pala. May lime. Ayan. So, breakfast lang tayo and then mamaya, lakad-lakad tayo. And tapos na nga tayong mag-breakfast. Now, balik tayo dito sa tinatambayan ng mga sharks. Baka naman makatsyempo tayo ng maaga na meron. Kasi syempre, mas maganda pa rin siyang makita sa maliwanag. Baka lang. Tingnan natin. And then guys, nga pala, eto nga pala, dinig na dinig sa room natin. As in 24/7 siya. I mean 24 hours siya gumagawa. Grabe, minamadali talaga na yung pag-develop dito sa Guli. Ay no, madalang yung pagdating ng mga speedboats dito. Unlike sa mga Fushi, maya't maya, kahit papaano may dumarating. Ito, at 9 a.m., wala. Ano bes? Negative. Wale. Samantalang kagabi, nandito lang sila. Naboborlogs. Ngayon wala. Alimasag naman ang meron, ang dami. And then, nakakatuwa ba tawag doon? O maybe, nakakatuwa sa kanila, sa mga locals. Parang baliwala na sa kanila. Ibig sabihin, sanay na sila na meron silang nakikita ng mga sharks. Ibig sabihin, talagang ganun pang kayaman yung dagat nila. Hindi sila sabik sa mga ganun. Ang nakakatawa sa mga locals dito, no? Pag naiinip sila, nagpapahangin sila dito sa Dalampasigan mismo. Life is so simple. Yes, kasi yung ginagawa natin ngayon. And then yung mga bata, makikita nyo talaga sila naglalaro dun sa mga park, doon sa mga court. And then yun din, kapag ka din bandang mga hapon, makikita siya na naliligo, Naliligo na nakatambay. Oo. Diba, yung nakakamiss na yung mga ganung buhay. Umamin kayo sa atin, ang tambayan ng mga bata, computer shop. Diba? So wala, alam nyo merong mga destination na kapag ka pauwi kayo, merong something na nakakalungkot talaga. And to be honest, isa itong Maldives sa ganun. Tuwing pauwi kami, lagi kaming nalulungkot. Kasi yun nga, yung Maldives, parang hindi mo na kailangan lumayo. Kapag ka gusto mo ng ganito, yung peaceful lang, punta ka lang dito sa Dalampasigan, muni-muni ka lang. Tapos maya-maya maliligo ka na. Tapos kakain ka na. Tapos tutulog ka na naman. Tapos pagigising mo, ganun lang ulit. So yeah, so kapag ka na-experience nyo yung Maldives, for sure, kahit sabihin yung one time lang, hindi pa din, talagang babalikan nyo din siya. It's 1 p.m. And, punta ulit tayo sa kabilang side. May dala na kaming beach towel. So, lams na, maliligo na tayo. Pero syempre, more on tambay pa din. Puro tambay lang gagawin natin dito, di ba? Ito yung mga travel na ang sarap eh. Yung no need ka talaga umalis-alis. Kaya katulad dito guys, may ginagawa. Ang dami talagang dinidevelop. Kaya pagbalik natin dito, magugulat na lang tayo. Ibang-iba na. Iba na siya. Tabi-tabi na talaga yung mga hotel. Katiri ka ng araw. Lumabas talaga tayo. Again? Why not? Diba? Minsan lang to. Hindi naman everyday makakaligo tayo sa dagat ng Maldives. Diba? So, i-maximize natin yan. Akala namin mapapahinga na yung kulay na. Mas lalo pala naging worst. Summer setting. Oo. Nandito tayo sa desert. Di pala beach, desert pala. And then, kapag ka magtatanghalian kayo, again, make sure na bukas sila. Kasi nagbe-break time. Bes, gusto mo pasok na tayo dito, baka mamaya sarado na yung yung bibilhan mo. Tingin tayo. Yung water kasi kahapon, nakita namin, less than 30 pesos lang. Tingnan natin ngayon, dito kung magkano. Sa ibang tindahan. Ito, beso. Tingnan natin yung water. Tanong mo muna, bes, ha? Kung 8 MBR din yan. So guys, ito na, nakabili na tayo ng 1.5.
pumapatak na siya ng 29 pesos. Bali guys, yung maging conversion natin, 1 MVR is equivalent to 3.63 pesos. At dahil dyan, umulan. Dahil convert tayo ng convert, umulan. Pero kung makikita nyo, maliwanag yung langit. Tara, takbo muna tayo. Umulan, kaloka. Oh guys, tignan nyo yung trip ng Maldives. Umulan, mga 2 minutes lang. Tapos yung ulan niya sobrang lakas. Basang-basa kami. Oh. Binasalang talaga kami. Tapos ngayon tignan nyo, biglang ang araw-araw naman. Diba? Ganyan ka-extreme ang weather ngayon dito kapag ang mga July kayo pupunta. And nandito na tayo sa kabilang side. High tide. So tambay-tambay lang tayo and then mamaya, pictorial ulit tayo doon. Tapos drone ulit tayo. Papunta doon sa iconic na swing. Ay, nandito ngayon mga foreigners. So, makigulo tayo sa kanila. Makitambay tayo. Ito palang upuan. Kumapit kayo. $15. So mga kulang-kulang 800. So gagayahin na lang natin yung mga foreigners. Maglalatag na lang din tayo. Tapos dito na lang din tayo sa sulok. Sa sulok. Diba? Pangkain na natin yung pambayad sa beds. So dito na lang tayo. Ang importante, ito yung ating view. And then maya-maya, bili tayo ng snacks natin. Grabe, ang ganda, no? Tingnan sila, oh. Kahit maaraw, go sila. Kami, tago muna. Ito na yung ganap natin. Meron tayo ditong snacks. Biscuit. Biscuits, oo. Kasi sarado. Oo. Kaya wala pa tayo makakain. Hindi pa naman kami gutom kanina. Kasi nga, yung breakfast naman namin, okay naman. Tapos, alam nyo ba, dinagdagan pa kami ng toast na, ang tawag doon? Toast bread. Kasi nakita yata, hindi ko kinakain yung parang traditional food nila. So, anyways, ito lang yung ganap natin. Alam nyo, kanina na-miss namin bigla. Bigla naman. Di ba sa mga local islands kasi sa atin, ang merienda natin, banana cue, turon. Wala talaga kakontentuhan sa buhay. Ito, biscuit tayo. And then, pahupa lang tayo ng kaunting araw. Of course, i-enjoy natin to kasi last whole day na nga natin today. And then, more photos and more drone shots for all of you. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. I've got no makeup. How do you look so fine? Plus up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. And eto na. Taray na Enzo, oh. Swimmer Enzo. Ano, diba? Ang lalim ka agad. Sasamahan ko siyang pumunta doon sa pinakaduyan. Wait lang, best, just me. Yung baka kainin ka agad ako nitong lumalalim ka agad. Ano kasi siya? Ang lambot kasi masyado ng buhangin. Ay, nawawala na kasi. Ayoko na siya. Grabe. Ano? Ang lalim. Umano kasi, umaalon-alon pa. Ang lalim. Guys, lapit tayo kay Enzo. There's a rainbow always after the rain. O siya naman ang may experience ng duyan. And today, holiday pala sa kanila. Tingnan niyo kung gano'ng karami yung tao. So, pero buong pamilya naman sila. Ayan, nakaganapan. At
Taray, hindi kita ma-drone eh. Duyan. Colors. And ito yung view natin kapag nandito tayo sa duyan. Diba? Local island pero ang ganda pa rin ng beach. Taray! Na-enjoy mo ba yung pagduyan? Oo, yung pagduyan dito. Ang magandang experience dito yung kapag biglang lumakas yung alon, pati yung duyan talaga, hahampas. Ayan na, nandito tayo sa Maldives! Last time yung ginaganto-ganto natin, Boracay. O ngayon, Maldives! Yee! God is good! Diba? Ang hirap magduyan. Makahintay pa. Baka sumabling ako ha. Uy, tumabling ako. Uy, kagat. Sige ba? Push ko. It's 6:15 p.m. and another sunset na naman dito sa Guli. Grabe, napaka-routine nung ginagawa namin. Magsa-swimming sa beach, tatambay, tapos kapag sunset na pupunta na dito. And then mamaya, baka hindi na rin namin sa inyo ipakita. Magsha-shark watching ulit tayo. And then guys, nagulat kami kasi hindi pala pinapakain yung mga sharks. So hindi siya sharks feeding. As in, kusa lang silang pumupunta doon. Ayan. Sa ganito namin tinatapos yung hapon. Tapos yung gabi naman, magdi-dinner and then... Manood ng shark. ng shark and then tambay lang ng very light doon sa pinaka-ibaba ng hotel natin. So may duyan-duyan. Oo, so may duyan-duyan. And then yun na, doon natatapos. So kung ganito yung mga trip nyo, for sure magugustuhan nyo rin ito. Ayan, so sa susunod na magkikita tayo, ito na talaga, totoo na, i-versus na natin yung private island versus local island. And then, yung Maafushi versus Guli. Ayan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng The Bus! Charot! Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I. And we are back as promised. Inabot na naman tayo ng buong araw. So nandito na tayo mismo sa Balena Airport sa Maldives. So pauwi na tayo, nakakasan, arte. So sige, mag-comparison na tayo. So simulan natin yung private island. So syempre Tulagiri lang yung pwede namin gawing example kasi doon lang kami nakapag-stay. And then i-compare natin siya sa local island. So yung local island na i-compare natin kung ano na lang yung mas mahal ng kaunti para mas mabudgetan nyo siya. So simulan natin. Meron akong kodiko. And then lagay ko na lang din dito. Ayan. So simulan natin. Doon sa Tulagiri, ang nagastos natin ay 15,000 per night. Doon sa room kasama na yung breakfast and then yung dinner. So divided by 2 kasi dalawa kami ni Enzo, that's 7,500 pesos. Sa Maafushi yung gamitin nating example, ang pinakamaganda, hindi naman maganda, yung pinaka-okay na hotel na nakikita namin doon na price ay 4,000. So, divided by 2, gawin natin siyang 2,000. So, ito, 7,500 kapag ka nag-stay kayo sa Tulagiri and then 2,000 naman kapag ka sa Maafushi. So, doon pa lang meron ng difference na 5,500. And then, pagdating naman sa transfer, yung transfer sa private, ang binayaran natin sa Tulagiri ay $110, which is 6,100 pesos. And then, sa Maafushi naman, ang gamitin natin ay yung $30. So, balikan, $60, that's 3,300 pesos. So, ito total na natin lahat ha. Yung private, ang magagastos nyo,
sa isang gabi ay 13,600 pesos. And then, kung sa Maafushi naman kayo pupunta, that's 6,300 pesos. Ang difference ay 7,300 pesos. So, sa Maafushi, baka magulat kayo kaya naging 6,300 pesos yung total niya. Kasi, isama na natin yung food. Yung food kasi, pagpalagay natin every meal 500 pesos para hindi kayo masyadong tipid. Pero to be honest medyo ano pa din yun. Hindi siya fabulosa, kumbaga. So, unlike kapag nag-private island kayo. Kaya ngayon, difference ninyo na 7,300 pesos ang makukuha nyo doon. Una, naka-overwater bungalow kayo or villa. Pangalawa, yung amenities mismo ng buong resort. Pangatlo, yung food, panalo talaga. And to be honest, yung 2 araw na stay namin doon so hindi talaga kami nag-lunch kasi talagang mabubusog ka talaga sa breakfast. And then, ang naging problema pa nga namin ni Enzo, yung dinner. I mean, yung breakfast pala kinabukasan. Kasi dinner, busog na busog ka. Tapos kinabukasan, magbe-breakfast ka na naman. Wala ka namang activity, natulog ka lang. So, yun yung maganda sa private island. Kumbaga, pagdating sa pagkain, hindi ka magtitipid. Talagang pwede mong kainin lahat ng gusto mo. Unlike kapag nag-local island ka, mas tipid. Pero, again, nasa sa inyo naman yan kung magkano yung gusto nyo i-budget sa pagkain. Basta, gusto na namin sa inyo ipakita na yung difference na every night stay ninyo ay 7,300 pesos. So, kayo na yung mag-isip worth it ba yung 7,300 pesos kung magtutulhagiri kayo o yung 7,300 pesos gusto nyo na lang din siyang gastusin sa local island. And also, meron akong mga nakikita or kaming mga nakikita na mga nagdi-day trip sa mga private island. Tapos nakikita namin mga $100 yung presyuhan. So $100, pagpalagyan natin nasa 5,600 pesos. Diba? Tapos ang gagawin mo lang doon, alam ko naman libre naman yung lunch. Pero nakaano lang yung lunch no, nakapack lunch lang siya. Tapos yun lang, magpipicture-picture ka lang sa overwater villa. Wherein, gusto niyo wherein, doon sa Tulagiri, may experience nyo talaga siya. And we can assure you na yung Tulagiri, apakamura niya sa lahat ng nakikita namin na private island na merong overwater villa. Pero hindi mo mafe-feel na parang, ay kawawa naman kami, hindi ganun. Talaga ang mafe-feel mo na talaga, ay this is Maldives. Naka-stay kami sa overwater villa or bungalows. Now, dahil 2 na yung napapag-stayan natin na local islands na nagiging popular, I mean, yung Maafushi kasi super popular na now. And then yung Guli, pakiramdam namin, 1 or 2 years from now, magiging popular na rin siya. And popular siya sa mga, sa mga Westerner. So, pakiramdam namin, lalo na from 2 years from now, baka pareho na sila. Ang daming dinidevelop. So, i-compare natin siya. So, kung sa ngayon kayo pupunta, sa Maafushi kasi, ang maganda doon, marami kayong accommodation na pagpipilian. And then yung accommodation doon, to be honest lang din naman, kahit mura, maganda. I mean, hindi siya parang luma tigdan. Unlike yung accommodation namin now, yes, medyo mura siya, less than 3,000, pero 'di ba, medyo luma na yung dating. Unlike yung una naming hotel doon sa Maafushi, same price lang din naman, pero kahit papaano, mas bago-bago. And then yung 4,000 pesos nga na sinasabi namin sa inyo, na kapag nag-budget kayo sa Maafushi na accommodation, maganda na yun, baka nasa beachfront na kayo. So yan, that's number 1, yun yung pagkakaiba. Pagdating sa accommodation, sa ngayon mas maraming pagpipilian sa Maafushi and then mas magaganda. Pangalawa, restaurant or food, yes na yes din. Yung Maafushi, ang dami nyo rin pagpipili ang food, ang daming restaurant. Actually, yung beachfront, parang lahat doon, restaurant, hotels. Dito sa Gulhi, wala. As in, hindi na namin sa inyo pinapakita kung ano yung kinakain namin. Kasi paulit-ulit-ulit lang talaga. For 2 days, yun yung kinakain namin, yung chicken with the rice. Or parang fried rice yun, pero ganun yung tawag nila. Now, pagdating naman sa beach, kami naman, di hamak namang mas maganda yung beach sa Gulhi. Kasi yung sa Gulhi, parang malaki pa yung area ng beach. Actually, meron nga dong lugar na hindi napupuntahan na ng tao. Kasi meron na dong parang popular area, parang ganyan. Unlike doon sa Maafushi, yung Bikini Beach niya kasi, ano lang talaga siya, very limited. Tapos yung pinaka-beach naman sa likod ng Maafushi, kumbaga nga sa Boracay, para siyang bulabog, yung mga waste doon lumalabas, parang ganyan. And then, yun nga, hindi ganun kaganda. So kung beach yung pag-uusapan, di hamak na mas maganda sa Gulhi. Kasi nga,
kumbaga ngayon, hindi pa kasi ganun ka-develop. Hindi natin alam, pagbalik natin 1 to 2 years from now, baka mabawasan din yung beach nila. Although, ang sinabi sa amin, pinapalaki. Kaya naglalagay or nagtatambak pa. Gumagawa sila ng man-made island or man-made beach doon. Now, pagdating sa vibe, ano ba yung mas maganda? So, yes, pareho yung mararamdaman yung local vibe, both doon sa Maafushi at saka sa Guli. Ang kaibahan sa Guli kasi, hindi mo na siya mararamdaman. Talagang may experience mo siya. Kasi, syempre, hindi naman lahat na video namin. Basta naalala mo, nakikipag-soccer sa akin yung bata. Pinukul niya sa akin yung bola. Gusto niya pala sa akin. Ay, hindi naman ako. Sabi ko, volleyball. Mga 2 years old yung bata, no? Mga ganun 2 or 3. Ayaw niya, hindi daw. Tapos, sa end zone, nung nandun siya sa Duyan, kausap niya rin yung mga local, yung mga bata. So, ganun. So, kung local ba yung pag-uusapan, doon sa Guli, mas ma-experience mo siya kasi makakasalamuha mo talaga sila. Unlike sa Maafushi, kumbaga parang meron silang area kung saan lang sila. Yung mga locals nasa likod, and then yung mga tourist nasa harap. So, kumbaga, hindi sila masyadong nagsasama. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. This is it. Ito na yung part na pakiramdam namin. Tatanungin nyo kami. So ngayon palang sasagutin na namin. Isipin na kagad namin. Ano ba yung question nila sa amin? Sagutin na namin ngayon. Ito na yung parang Q&A. So una, ano ba yung pakiramdam namin na mas na-enjoy namin and mas worth it kapag pumunta ka ng Maldives? Yun bang tulhagiri na experience namin or yun doon sa dalawang local islands? So ikaw muna. Para sa akin, tulhagiri. Kasi guys, when we say Maldives, diba, ang pupasok agad sa isip natin yung mga overwater villa. Yes. Kasi in terms naman sa food, wala ka na kasing isipin eh. Kasi once na nagbayad ka ng half-board package, andun na, meron ka ng breakfast, meron ka ng dinner. Yes. Kasi enjoy mo na yung buong island. Yes, so nothing to add na, parang sinabi na lahat na Enzo. Yes, ako din, tulhagiri. Not just yun yung naiisip natin kapag sinabi mong Maldives. Lalo na kapag ganun kamura, yung 15,000 a night na overwater bungalow, tapos meron ng half-board. Super sulit na yun. Wala ka dun atang makikita na kahit saan. Kahit sa Pilipinas siguro, sorry ha, kailangan lang natin compare. Meron din kami napapag-stayan na medyo luxurious na hotel or resort. Lagpas 18, 16,000, pinakamura. Yung last natin saan yun? Yung sa Rio? Sa El Rio. Yung sa Puerto. No, Coron, sa Coron. Parang nasa 16,000 yun a night. So I mean, kung presyo yung pag-uusapan, kung meron lang din naman 15,000 a night na overwater villa, ay i-go ko na talaga, hindi na ako magdadalawang isip. Kasi talagang yung sa ating mga nagtatravel, yung 15,000, alam natin na medyo mura yun sa ganong standard. And then yun nga, ma-enjoy mo talaga yung buong island. Mafe-feel mo talaga na, ay, iba talaga yung feeling kapag ka nandoon ka. Parang gigising, tapos magkakape, tapos yun, kakain, i-enjoy mo yung island, ganun na naman. So yun, ang sarap ng feeling na nasa private island ka. Lalong-lalo na kung nasa overwater villa ka. Kung gusto mong mas tipid, pakiramdam namin, kung nakuha namin ng 15,000 yung overwater villa, baka makuha nyo ng 10 to 12,000 yung beach villas. So, depende kung ano yung gusto ninyong ma-experience. Now, pagdating naman doon sa dalawang local islands, kasi baka mamaya limited lang yung time ninyo, ano yung maire-recommend namin, ano yung mas na-enjoy namin, Maafushi ba or Guli? So, ako naman, para fair tayo, Okay. ako mamimili. Ako, ang hirap na minsan talaga paiba-iba. Gusto ko rin naman yung tahimik na lugar. Pero this time talaga, mas gusto ko yung Maafushi. Siguro, kasi yung Maafushi, kung gusto mong manahimik, meron kang part na pupuntahan, kaya mong manahimik. And then kung gusto mong makigulo, meron ka ring part na pupuntahan na pwede kang makigulo. At least, choice mo kung gusto mo ng mas kaunti tao or mas maraming tao. Ang pinaka gusto ko kasi doon, yung maraming choices of food, marami kayong pagpipilian. Unlike sa Guli, parang wala kang choice. As in, eto lang talaga siya, ganito na talaga siya. And then, yun lang, yung vibe niya, as in tahimik lang. Hinahanap namin yung, for example, 7 p.m. or 8 p.m. Gusto pa namin mag-cafe, iinom-inom lang ng kape. So yun, yung sa Maafushi, kumbaga, parang kung gusto mong manahimik, meron kang lugar para sa'yo. Kung gusto mong makigulo, meron kang lugar para sa'yo. Unlike sa Guli, walang ganon, puro lahat tahimik. O, ikaw Pero naman. I'm very excited about Gulhi. Kasi nga, di ba, kasi nga guys, pag pumunta kayo ng Gulhi, para pa lang siya nag-start from Development, scratch. yes. Kumbaga,
gusto ko siyang makita after ng 1 year and 2 years kung gaano na siya kaganda. Yes. So kasi baka ngayon pa lang nga kasi siya dinidevelop. Kaya kahit saan kayo tumingin, sinabi nga namin sa inyo 24 hours yung mga construction doon, maririnig nyo pa rin eh. So yeah, so let's see. Baka naman 1 year to 2 years from now, ganun na rin yung Guli. Basta ako, Maafushi muna ang pipiliin ko in 2025. Tignan natin, mali mo kapag 2026. Mali natin, di ba? Yes. Last part na tayo. Ilang araw ba talaga ang dapat ilagi? Ano ba yung ilagi? Ilaan sa Maldives. Ganito yan, kung meron din naman kayong makukuwang seat sale and then makakakita kayo ng mga mas murang accommodation, kami talaga pakiramdam namin dapat talaga at least 6 nights, actually 7 nights nga eh. Para ang gawin ninyo, 2 nights kayo halimbawa sa private island, 2 nights kayo kung gusto nyo mag-Maafushi, 2 nights din kayo kung gusto nyo mag-Guli, and then basta huwag nyo palalagpasin yung Mali, huwag nyo siyang deadmahin, dumaan talaga kayo doon kahit 1 night lang. And then kung ayaw nyo naman talaga mag-Guli, okay lang din naman, di mag-Maafushi kayo. Kung ayaw nyo mag-Maafushi, di mag-Guli kayo. Pero kasi guys, meron doong ferry na from Guli to Maafushi, nasa 20 minutes na lang. Yung ferry na na public. So mga $3 lang naman yun. So pwede kayong magtawiran. So yeah, so pakiramdam namin 6 nights talaga dapat, pero depende pa rin nga sa inyo. And then syempre, depende pa rin sa budget nyo kung saan kayo pupuntang private island. Kami kasi sa Tulagiri pa lang, solve na kami. Malay nyo, pagbalik natin, di ba, kaya na natin yung mga 20,000 a night, pero birang-bira kasi yun. Pero minsan kasi si Lord God, di ba, iba mang surprise. Kasi imagine niyo, from 29,000 a night yun nung una naming stay, ngayon nakuha lang namin siya ng 15,000 a night. So, depende talaga. So, tignan na lang natin. And then, basta ito lang ang tip sa inyo, July, sobra siyang paulan-ulan. Katulad kanina, kung makikita ninyo, maulan kami papunta dito. And then, doon din sa Guli, makikita ninyo, nagsabay yung speedboat at saka yung ferry. Yung ferry, $3 lang yun, pero 1.5 hour. So, I mean, maraming ways para makatipid din kayo dito. Yun ay kung kaya ninyo yung alon. And then yun, mas mura talaga siya kapag July, August, September, kasi nga, maulan. Rainy season. Yes, rainy season talaga. Kami carry lang to. Ang importante, nakatipid. Charo! So sana po na-enjoy nyo po itong buong Maldives series natin, yung pagbabalik natin sa Maldives. Hindi kami magsasalita ng tapos, pero for sure, baka matagalan na talaga bago tayo rito makarating. Gusto lang namin sa inyo i-share yung una nating private island na napag-stayan. So sana po napahappy po namin kayo. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs saan mang sulok ng mundo. Bye everyone!